Sa video number 8 natin, gumawa na tayo ng grade calculator program na kung saan ang ginagawa ng program na yon, ika-calculate niya yung final grade and then i-display sa screen yung result. What if gusto pa nating mag-add ng additional feature sa program na yon, tulad ng kung yung grade niya, final grade niya ay 75 pataas, magdi-display pa tayo ng pass, otherwise magdi-display siya ng failed. Pwede natin magawa yan using if statement at yung relational operators natin last video. Now let's proceed. Here we have single statement sa loob ni main function, and let's see, and display si pass. Ang gusto natin mangyari ngayon, itong pass na to i-display lang niya once na pasado nga siya. Kaya ngayon gawa na tayo ng ating if statement, at then if open parenthesis and close parenthesis, at ilalagay natin yung sa loob na condition. Yung condition na to, ito yung sinasabi ko last video, yung true or false. At try natin ilagay yung true, ibig sabihin ng true, yung 1, and let's see kung magdi-display si pass, and nag-display yung pass. Exit natin yan. Try natin itong gawing false or 0, and let's see yung output, build and run, hindi nag-display si pass. Ba ginagawa ni if statement? Ibig sabihin nito, kapag true yung nasa loob, tulad ng 1, pag true yung nasa loob, gagawin niya yung statement na ito, yung next statement na makikita niya hanggang sa makita niya yung semicolon. And if ang nasa loob nun ay false, hindi niya gagawin to. Try natin mag-add ng isa pa, printf, and sabihin natin you're done, and let's see our output, build and run, and it says you're done. Bali, dahil false nga ito, hindi lang niya gagawin itong statement line number 5, itong pass, and then skip na siya, poproceed siya sa next line niya at gagawin si you're done. Try natin gumawa pa ng isang statement, change natin to sa 1, and nag-display si pass, also si you're done. Sabihin nito either true or false itong nasa loob. If gagawin niyo yung statement na to, dahil ang part lang ng if statement, gagawin either true or false to, 1 or 0, true or false, gagawin pa din niya to kasi ang part lang ni if statement ay yung isang statement next niya. Kaya para sa readable, para di tayo malito, try natin to i-tab at try din natin build and run. Wala tayong simple rin naman yon, and build and run, and nag-display lang si you're done, and pass ay nilagpasan niya. Kaya lang natin siya in-indent para readable sa part natin as programmers, and sa anyone na titingin sa source code natin na itong printf na may pass ay part ni if. Let's add additional statement sa loob. Say printf congratulations, your space, and let's see our program. Natin pasado nga siya, let's say 1, and no, it's our semicolon,
And let's build and run this one. So sobrahan tayo. And nag-display, congratulations, your pass. And then either true or false, gagawin pa rin niya yung statement na nasa line number 7, yung you're done. Tama ba grammar ko? You are done. Sabi na nga ba eh. Mahina tayo sa English eh. Okay, train ulit natin, you're done. Kung maling grammar ko, paki-comment sa baba. Hindi tayo magagalit. Ma-appreciate yan. Pwede nyo ako i-correct. Pwede ko i-correct. Ang mahalaga dito, itinatama natin yung mali. And then, okay na tayo dito. Congratulations, your pass. And gagawin pa rin yan, you are done. And let's edit this one. Try natin itong going false. Yung 0. We expect na hindi niya i-display yung congratulations, your pass. At igagawin lang niya itong you're done. And let's see the result. And it said pass, you're done. Bakit? Sabi ko nga kanina, exit natin to. Dinisplay pa rin niya itong pass, itong you're done, didisplay niyan. Pero si pass, dinisplay pa din niya kahit false to or 0. Bakit? Exit natin yan. Kaya yung sinabi ko, magiging part lang if ay yung isang statement niya next sa kanya. So, kahit i-indent natin to, kahit indent pa natin yan ng ganito kahaba, dahil nga si compiler ay hindi niya binabasa yung indentation, yung tab spaces, hindi pa rin siya magiging part ni if. So, ano gagawin natin? Diba itong, mapapansin nyo, itong main function, meron siyang curly brace na nagsasabi lahat ng nasa loob nito ay part ng main. Pwede rin natin gawin yan kay if. Try natin gumawa ng close and open curly brace at ilalagay natin yung dalawang statement sa loob kung gusto nating maging 2 or more statement ang nasa loob ni if. And let's see kung ma-resolve yung issue natin. And build and run. Na-solve na yung problem natin. It says you're done. Ito lang. At nilagpasan niya si pass because si pass ay part na ni if because nakapalob siya sa ating curly brace. And let's see, edit this one again. And ganun pa rin tayo. Wala na tayong problema. Ngayon natutunan na natin yung if statement. Ang gusto natin mangyari, tulad din na explain ko, i-display lang niya tong congratulations, your pass kapag pasado nga siya. Using relational operator. And gawa tayo dito. Sabihin natin, int final grade niya ay 80. Okay siya, alam natin 80 ay pasado. And lagay tayo dito ang final grade is final grade greater than or equal to 75. Sabihin nito, kung ang final grade ba natin ay mas malaki o pantay kay 75. Kung totoo yan, ano maging result nito? 1 or true. Then, gagawin niya itong nasa loob ni curly braces. Let's see the result. Let's click build and run. And it says, congratulations, your pass. Pasado siya. Try natin ibagsak to. And, try natin gawing pasang kuntik ng pumasa. Na kinulangan lang ng kopya. Okay, kopya sa katabi. And they say you're done because hindi niya na-meet yung requirements na mas mataas sa 75. Dahil ang 74, kung 74, itong final grade 74 is 74 greater than equal to 75, it's false
or 0, and then hindi na niya gagawin yon, and doon na tayo. And that's all. Ito na yung if statement. Next video, tuturo ko naman yung if else statement. Ito yung halimbawa, bumagsak si student, magdi-display pa siya ng sorry, your failed. And that's all. Thank you guys. Bye bye.